Enrique Hill, may bagong leading lady sa Sergi, Lesky, hindi nawasak. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. May bagong leading lady sa Sergi, Lesken hindi nawasak. Good news para mga solid Lesken fans. Hindi totoong wala ng chance na magtambal muli sina Liza Soberano at Enrique Hill sa isang project. Mismo si Enrique na ang nagsabi na game pa rin siyang mag-collaborate ang dati niyang kalabtin sa susunod niyang mga proyekto. Sa naganap na press con para si Enrique sa Metro Manila Film Festival 2024 na Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital kahapon November 14, natanong actor kung sino-sino pa ang gusto niyang makatrabaho in the future. Of course si Liza, but she is in the US. She is really focused on her youth career. Ang dami niyang auditions and events. Doon, we are so focused on ours careers. Chika pa ni Enrique. Nasa Amerika pa rin ngayon si Liza para i-push ang kanyang international career na nagsimula nang matapos niyang gawin ang Hollywood movie na Liza Frankenstein kasama si Catherine Newton. Excited din ang aktor sa pinaplanong pagpuproduce ng isang horror project with Liza na nagtayo na rin ng sarili niyang production company. We are talking the other day, ang sabi niya she is really interested in my other project in horror. When she comes back, we will talk about the storyboard. She also has a proud company there. Eventually magkukulab kami. Chika pa ni Ken. Sabi pa ni Enrique, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagbabalik sa showbiz with MMFF 2024 entry na Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital na isang suspense horror. Bukod dito, binalita rin niya ang kanyang comeback teleserye na isang rom-com. Magsisimula raw silang mag-shooting next year. The one I'm doing next is a TV series. I will be back. It is super fun. I have always wanted to do a good concept like this. Light lang, may romance, may action, aniya pa. Nang tanungin kung sino ang kanyang magiging leading lady, I can say yes, pero meron na. Samantala magiging busy ang Christmas season para kay Ken dahil sa mga promo ng Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital sa 50th edition ng MMFF. Makakasama niya sa movie sina Jane De Leon, Alexa Mero, Rob Gomez, MJ Lastimosa, ang tarot reader na si Rafi Nieda at ang content creator na si Ryan Zarcararo Azuzen. Showing na ito sa December 25 nationwide. Liza, iksina uli sa Hollywood. May mensahe sa Lesken fans. Mas magiging super busy pa ang Pinay Hollywood star at dating kapamilya actress na si Liza Soberano ngayon 2024 pagkatapos niyang gawin ang kanyang international film na Liza Frankenstein na ngayon sa mga sinihan marami pa siyang nakalinyang proyekto this year. I think I will be doing a lot of traveling again for fashion related stuff and also for acting stuff, payag pa ni Liza. New on Cues, ABS-CBN. Nag-enjoy si Liza Soberano sa long showers nila ni Bright Bachiwarit. Isa raw sa mga nakataktang gawin ng dalaga ay ang kanyang upcoming international film na kukunan sa Pilipinas ngayong 2024 at posibleng ipalabas sa 2025. May upcoming project ako na hindi ko pinapayagang magbigay ng maraming detalye tungkol dito. US-based production ito pero dito sa Pilipinas kukunan. Sometimes this year we're going to start filming and I think sana next year lumabas na. Masayang pagbabahagi pa ni Liza. At sa kabilang balita naman, Sofia Daniel iniintriga dahil sa latest photoshoot. Print up ba to? Naging palaisipan sa ilang netizens ang latest photoshoot ni na Sofia Andres at ng kanyang boyfriend na si Daniel Miranda. Wala silang picture together pero makikita sa Instagram na nag-iisang lokasyon lang sila. Todo aura ang dalawa sa baybayin ng karagatan kasamang ilang malalaki puting kabayo. Wala rin caption si Sofia sa post kundi mga emojis, dalawang kabayo at isang diamante. Dahil dyan, may mga naintriga sa ibandera ng aktres na tila espesyal ang tema ng kanilang pictures. Karamihan sa kanilang tinatanong si Sofia kung ito ay print-up photoshoot na nila ng long-time partner. Wala pang malinaw na sagot yan ng celebrity mom pero pinaglalike niya ang mga comment nito. Sa isang panayam noong Mayo, emosyon ay binunyag ng actress na hindi pa sila nagandang magpakasal ng boyfriend. Siguro it's not the time niya talaga in God's time. Sa ipang paliwanag ng actress, kasi married o hindi yun never know kung kaya ba talaga. Kasi may married na naghihiwalay pa rin. Meron namang hindi unmarried na nagtatagal naman. Nabanggit din niya na nag-uusap-usapan na nila ito ng kanyang partner at napagdesisyonan na lang hindi mo na kailangang madaliin ang pagpapakasal. I was telling my partner Daniel kasi he's not complete, also his family, so we don't have to rush it. Sabit pa ng celebrity mom. Ayon pa kay Sofia,
Nais muna niyang pagtibayin ang foundation ng kanilang relasyon at ang pinakamalaga riyan ay yung respeto nila sa isa't isa. Respect is important. Respect talaga. Yung love nandyan lang yan eh. Yung respeto hindi na yun. Agad na kukuha. Uwi ka pa ng kapamilya actress. Kung matatandaan to, ang 2015 magjowa ang dalawang complete couple at mayroon silang anak na si Zoe na isinilang noong 2019. At sa kabilang balita naman, Catherine Bernardo nakipaglaplapan kay Aldin na never ginawa kay Danielle. Halos lahat ng nakakausap namin ay nagsasabing worth it ang 5 taong paghihintay ng fans para sa reunion movie ni na Catherine Bernardo at Alden Richard. Bukod sa galing ng aktingan ng Katin sa I Love Again ang sequel ng kanilang blockbuster film na I Love Goodbye, ay marami ang nakakawindang at pasabog sa eksena sa pelikula. Lalo na raw sikat at napawaw at napahanga ang mga fan na nakapanood sa movie nilang with matching tilian pa dahil hindi sila makapaniwala sa mga paandar na eksena ni na Catherine at Aldin. Isa na nga riyan ang pagkikipaghalikan ni Kat kay Aldin na never pa raw niyang ginawa ng dalaga sa kanyang past movies, lalo na sa mga ginagawa niyang projects with her former real boyfriend and real partner na si Daniel Padilla. Ang huling pelikula pa ng Katniel ay ang The House of Us, habang ang last proyekto nila together ay ang Starring Too Good to Be True. Biro pa ng mga fans ni Aldin ang nagbinyag sa mga labi ni Catherine on screen na hindi pinatrikim ng dalaga kay TJ sa lahat ng pinagtambalan nilang pelikula. May mga nagpost pa nga sa social media na matapos ang ambugang kissing-sing ni na Catherine at Aldin ay hinanap doon ng actress ang kanyang tatay na si Daddy Tiri Bernardo upang makita ang reaksyon nito sa ginanap na premiere night last Tuesday. Komento naman ng ilang nasa premiere night, feeling nila approved daw sa father dear ni Kat ang pakipaglaplapan niya kay Aldin. Patuloy naman ang pakiusap ng supporters ng Katin na hindi pa nakapanood ng HLA na huwag munang mag-post ng spoilers, lalo na sa mga vloggers na ginagawa pa itong mga content. At habang sa kabilang balita naman, Archie Alimanya lalaban kay Rita Daniela. Wala raw ginawang kabastusan. Lalaban ang aktor na si Archie Alimanya para kontrahin ang akusasyon sa kanya ng kapuso actress na si Rita Daniela. Sinampahan ni Rita ng kasong acts of lasciviousness ang dating bubblegum star matapos na niyang paghalikan at pagsalitaan nito ng mga kabastusan. Revelasyon pa ng actress, nangyari raw ang pambabastos sa aktor ng September 9 matapos siyang umattend sa Thanksgiving party na co-star niya na Widows War na si Bia Alonzo sa Quezon City. That being a public figure, a contractual artist with reputation to protect, it is a very difficult for me to file this instant case, but the trauma I was and I am experiencing brought about by the incident gave me courage to face the consequences. Nabanggit ang premiadong showbiz journalist at Evla online host na si Christy Fermi na nakausap daw niya si Archie tungkol sa issue. Ayon kay Nay Christy, mariing dininay ng aktor ang akusasyon ni Rita. Wala raw nangyaring pambabastos o anumang uring pananamantala nang magkita at magkasama sila sa naturang event. Sabi pa ni Nanay Christy, inihanda na niya ang kanyang abogado at ihaay nilang counter affidavit na demanda ni Rita. Naibalita rin ng online host na lumapit raw si Rita kay Archie para maglabas ng kanyang mga salubin tungkol sa ilang personal na bagay. Umiiyak pa si Rita